It's 7:30 in the evening of Tuesday with Chewy And Jesse here at You Talks, where we go for gold. At magandang gabi sa inyong lahat, sa aming mga tagapanood sa aming mga Facebook page at sa mga tagapakinig namin sa radyo. Welcome to another episode of You Talks, kung saan muli tayo makakarinig ng storya ng pagsubok na may kasamang kasiyahan at pag-asa. At of course, nagbabalik muli ang paborito niyong tambalan sa pakikinig ng storya. It's Chewy and Jesse once again. We're back again for another episode of our Youth Talks this Tuesday night. And yes, another episode of our Season 2 sa ating Youth Talks. No, the Season 2, as you all know, the Season 2 is about interfaith denominations. Yes. Where we're inviting different guests from different faith denominations. And from last week, now we had a guest. Yes. A Muslim guest, and then the best part of our episode last week was we witnessed a Muslim guest having a best friend from the Christian community. Yes. Si Jaime and si Christian. Yes, ang ganda ng kanilang episode. And tonight is another episode na naman. No, our episode, every episode is really a different struggle. At ngayong gabi, we invited another guest from a different community. Again, we have a Muslim guest for our episode for tonight. Ay, ngayon naman, babae naman ang in-invite namin. Yes. But the story right now is, last week, di ba, pinag-usapan natin ng financial struggles ni Jaime. Now, the story right now is, if you've seen our teaser sa Facebook page namin, paano nga ba kung bakante na ang upuan ni tatay? Or alaala na lang yung upuan ni tatay? Di ba? Kasi di ba sa hapagkainan, it's usually, di ba, pag sa table, ito, sa pagkainan na to, si tatay yung nasa gitna. Yes. Di ba? Kasi Si nga tatay, nasa gitna ka naman yun. nasa gitna talaga yung tatay, and then yung nanay katabi niya, and then yung mga anak. So, paano kung alaala na lang yun? Paano kung kakain kayo, tapos wala nang nakaupo dun sa upuan ni tatay? No? Our episode for today is about grief. Muli tayo magtatakan ng family dynamics kung saan ang storya na ito ay ang pagkamatay ng isang tatay. At malalaman natin yun sa storya ng ating guest for tonight. Ano nga bang naging struggle niya at anong naging experience niya nung naging bakante na ang upuan ni tatay sa hapagkainan. Are you ready for tonight? Yes, I am ready for tonight's episode of You Talks, Season 2. Yes. So, our guest for tonight is a sister from the Muslim community, and we're so excited to hear her story. So, to our dear audiences and to our viewers and our listeners out there, our guest for tonight is Cecil Jan Estaniel, or si Ces. Ces, good evening. Hello. Grabe ka jolly ng ngiti ni Ces. So, Ces, welcome to our episode for tonight. We're very happy to have you here. Thank you rin po sa pag-invite sa akin. Yes, she was invited by our content producer. I heard you're magkakilala kayong dalawa. Yes po. And then we wanted to tackle a family dynamic story. And then we're happy that you're here to share, ano nga bang isang experience ng isang anak na mawalan ng isang tatay. So, Ces, our very first question is, of course, we're very interested to know how can you describe yung relationship mo with your father? Ang masabi ko lang talaga, yung ma-describe ko sa relationship namin ng father ko is, yung typical lang din ng, father and daughter na relationship. Yung, syempre, ma-describe ko din na daddy's girl ako kasi... Daddy's girl? Oo, daddy's girl talaga. Ma-describe ko siya na ganun kasi talagang, lumaki ako na close kami, ganun. Tapos, talagang nung maalala ko nung bata ako, talagang tatakbo ko sa kanya, So lawyer kasi yung father ko. So may mga times na busy siya, pero kahit na ganun, talagang nag-create talaga siya ng time to bond with us, ganun. Tapos yun na nga, may mga times na magbabakasyon kami, and then ganun. Siya yung type ng father na yung parang wala siyang favoritism. Ganun. So talagang included kami, apat na magkapatid kasi dalawang babae, dalawang lalaki. Pangilan ka? Pangalawa. Pangalawa. Middle child. 0.5. 0.5 yung namin eh. So, hindi naman yung ganun kalaki nung agwat namin. So,
talagang nagbaband din kami. So, isa yung yung father ko talaga yung naging parang siya yung nasa gitna talaga siya. Parang kanina nasabi na parang nasa gitna talaga ng table yung Yes. father. So, siya talaga. And Pero how old? Ilan taon ka na ngayon? I'm 23. So ilang years na since wala si father? Actually, di ko siya binibilang kasi ang hirap kasi hindi ko siya binibilang. Okay. Pero 2018 siya namatay. 2018. Opo. Okay. So it's been before the pandemic. Basically, 8 Opo. years na rin siya. Opo. Sige. And then your relationship with as you were saying kanina, 'di ba? Yung relationship niyo nga is very close, Opo. no, with one another. And then I like what you said na lawyer si father. Opo. Napaka-demanding ng Yeah. trabaho ng isang lawyer. Opo. Pero he still finds time to be with you. Opo. Yung sabi mo kanina na gagawa siya ng paraan. Opo. How was that feeling na meron kang isang father na napaka-busy sa trabaho pero hanap ng paraan para makasama ka? Actually, masarap po siya sa feeling kasi although may mga family events na hindi naman siya present kasi since nga busy siya. Pero talaga nag-create siya ng time. Uwi kami din, tatanungin niya kami kung anong nangyari sa buhay namin, sa school, ganon. And then may mga times din na pag umuwi, talagang may pagkain na naka-ready kasi talagang pag-uusapan namin, ganon. So ganon kami ka-close. So talagang yung nawala siya, parang talagang nagkaroon talaga ng gap sa sa life ko that time. Sige, Ses, can you tell us what happened nung will it be okay for you to share, to give us a glimpse what happened nung namatay si father? Like how did that happen and what happened? Sige, okay lang. Nung namatay kasi siya, actually very, very sudden kasi. Very sudden yung pagkamatay niya. Gising na lang ako, then parang nagkaroon siya ng nagkaroon ng parang ingay. Parang may nag-hysteria. Nasa bahay lang kayo Yes, lahat? sa bahay lang Okay. po. And that time, yung father ko, meron siyang hearing sa pagkabukas. So, that time, nagpe-prepare na siya. Yeah. Then, nagising ako kasi nag-iingay yung mga kapatid ko. Sabi nila, si daddy natumba. Ganon. Tapos, sabi ko, ano natumba? Akala ko nga nung una may ipis. Kasi nagsisigawan sila. May ipis. Tapos sabi ko, ba't kayo sumisigaw? Nandyan yung bygone sa gilid. Sabi ko, hindi. Sabi ng kapatid ko, si daddy natumba. So, nung nakita ko siya, nakandusay na siya. Tapos, siguro yung kapatid ko, then yung mother ko, parang sabi niya pang natin, naalala ko, hindi daw niya alam paano niya naakyat yung stairs. Medyo malaki po kasi yung bahay namin that time. So, parang staircase yung stairs. So, hindi daw niya alam paano niya naakyat. Tapos, nung nakahandusay na siya, nagsaset up na naman siya. Pero, nung nagkaroon kami ng moment, dalawa, tinanong ko if he's really okay. Sabi niya, masakit lang daw yung dito niya. Okay. Then, after nun, sinugod naman siya sa hospital. Then, nag-blackout na po yung father ko. That's the last conversation I had with him. And that time na yun is talagang, yun yung last. Wala na siyang kibo after that. Nung din na namin siya sa hospital, yun na, inasikaso siya. Tapos, he's a well-known lawyer kasi nung that time. So, nung may mga nakasabay kami na mga patient doon na magpa-check, they were shocked to see yun daw pala si attorney. Yes. So that's the first time na nakita nila at na-meet nila yung father ko. And they never expected na nasa kama. Inasikaso siya ng mga nurse. Then nagkaroon siya ulit ng another cardiac arrest that time. So na-revive siya ulit. Tapos yun, and then nagtawag na, nagkagulo, tapos doon ko na-realize na pag nung mga ganong sitwasyon pala, doon na pumasok yung parang ikaw na yung mag-handle ng ganito, ikaw na yung mag-handle ng ganyan. Oo. So, parang na-shock talaga ako. Kasi nga, bakit may ganito? Hindi ako naturuan. Wala kang training, Wala kumbaga, akong training. out of the blue So, nung tinatanong ko, nung ililipat yung father ko sa ICU, tinatanong ko nung parang in charge doon kung meron ba daw PhilHealth ang father ko, meron ba daw mga ganito. And then ikaw, hindi ko alam. Hindi Hindi nasabi sa akin eh. So, talagang blanco ko. Tapos, parang,
medyo rude pa yung nag-asikaso Yeah. sa akin. So, wala na akong time para mag-asikaso. So, nagtakbo ako sa mother ko. Then, hindi rin niya ako masikaso kasi inasikaso niya yung father Yes, ko. of course. Then, nung na-transfer na siya, doon na lang siya. Tumagal siya for 2 days. And then, bumisita yung mga kamag-anak, ganun. And then, siya yung kakadating lang. Then, siya din yung unang umalis. Yeah, so may mga nakasabi kami doon na matagal na 4 months na sila nakastay doon. Yeah. Tapos, nung nakarinig kami ng verdict from the doctor na kailangan siyang i-transfer sa Davao. Yeah. Pero at his condition that time is hindi daw possible since, syempre, nahulog yung father ko. Yeah. So, tawag to, mahirap siya i-transfer kasi mababa daw po yung heartbeat niya. So, kailangan pa mag-increase before siya i-travel. I-travel, eh. Kasi, syempre, Davao. So, Yeah, di naman namin malayo-layo. afford yung helicopter Layo or anything, masyado. chopper. Yeah. Mahal masyado. So, talagang travel kami by land. And then, kinonsider siya, sabi nung doktor, kailangan daw talaga mataas yung heartbeat niya. So, hindi talaga siya nagkaroon ng chance na maoperahan. Yeah. Ganon. And after 2 days, nalaman na lang namin kasi may mamag-anak kaming nurse. Yeah. Then, lumabas siya. Kami lang dalawa ng sister ko nandun sa labas. Tapos, sabi niya, saan daw yung kuya ko? And then, sabi ko, lumabas. Tapos, sabi niya, aalis na daw po si Tito. Tapos, sabi ko, nablanko pa kami ng kapatid ko, Tito. Tapos, sabi ko, si Daddy. Tapos, Yeah, Tito yung father niya. Opo. Tapos, nung pagpunta namin doon, nire-revive na po siya. So, grabe po yung iyak ng kapatid ko. Humahagulgol na siya that time. Pero ikaw, you saw the revival mismo. Yes po. What was your initial reaction nung nakita mo? Nung nakita ko siya na nire-revive, I know. You knew na. You knew na. I know na. I know na talaga. Tapos, yung kapatid ko, like, meron pa siyang glimpse of hope na Yeah. ma-survive pa. Pero sabi ko, lakasan mo lang yung, pananatag mo, ganito, ganyan. Pero yun, nag-flatline na siya sa harap namin. Then, doon na. Talagang kami, dalawa ng kapatid ko, kami yung pinaka-first sa family na nakaalam na namatay yung, father. So, harap-harapan namin siya nakita. Then, nasa gitna pa naman yung room ng ICU. Doon nakalagay yung father ko. So, yung mga nandoon, so parang may dalawa pa doon. Yeah. They were looking at us. Kasi, nasa gitna. So, sila yung mga 5 months na, Yes. 1 year na Matagal na sila nandun, Oo, pero matagal na sila nandoon. Kayo ilang days lang kayo. Ilang days lang kami. Tapos parang that time, sabi ko, baka magising pa yung father ko, pero hindi talaga. Hindi na siya nagising. You had a little glimpse of hope. Opo, meron. I can only imagine this happened 8 years ago. You were 15. Opo, Tama ba? yes. Kasi 23 ka ngayon eh. Opo. You were 15. You were so young. And to witness your father being revived, I think kahit ako, mahirapan ako makita yun. Don't ask me. Hindi. Yeah. Pero kasi, parang if you put yourself in the story, to see Yeah. your father being revived na at a young age, Opo. grabe, I can only imagine the pain that you were having, no? Sige, how long did it sink in sa'yo na wala na si father? Medyo tumagal din siya ng ilang months. Pero meron talagang facade na kailangan ilagay sa mukha mo. Yeah. That time, so parang, syempre, nakasuporta yung mga kapatid ko. Yes. So, talagang naghanap sila ng kakapitan, especially my mother. Yes. So, kailangan kong maglakas loob talaga. So, I have to wear that facade. Yeah. Yung mask na tanggap ko. Yeah. Then, in-acknowledge ko na nawala siya. Yeah. Pero totoo nun, talagang it took me months. Or Of course. parang, nag 1 year pa siya. So, talagang tinatagan ko lang yung sarili ko. Kasi nga, umaasa yung mga kapatid ko na parang, alambawa, makita nila nag-breakdown ako. And then, ganun. So, maapektuhan sila. And then pangalawa ka kasi. Opo. So, you have to be strong for the two younger Opo, siblings mo rin eh. So, ayun, talagang, nung it took months, is parang mahirap siya tanggapin. Yeah. Mahirap talaga tanggapin yung parang nasanay ka pag uwi mo, Yes. nandyan siya. Yun talaga eh. Yung parang tatanungin ko kung anong nangyari sa classes mo. Yeah. Ganun. And yung parang, yung bonding. Kasi Yeah. meron kasi kaming bonding ng father ko na, kasi sabi ko lawyer siya. So may mga times na nagtatanong kami ng mga, Lawyerings. lawyering things. Mga lawyering things or yung mga comments niya about the current issues that time. So, doon ko talaga na appreciate yung
parang doon ko talaga napag-usapan ng mga kapatid ko nung parang recently lang na talagang siguro parang very mature talaga yung father ko in a way na talagang may mga opinions siya about certain issues na malawak yung pag-iisip niya about it or hindi siya close-minded kasi malaki kasi yung gap ng father ko at mother ko. So, parang isipin ako, baka boomer kasi nga baka matanda na. Kasi tapos nung sabi ko hindi ganoon yung father ko kasi he's very open about certain things or certain issues. So hindi ako nakarinig ng mga yung sinasabi nila na very boomer things na ganon, yung mga ganon na things. So very open yung father ko about it. So, talagang pag may mga sasabihin kami na ganitong issue, he was very open and nagbibigay siya ng honest opinion. Tapos, very political din kasi syempre lawyer. Yes, of so, course. Nung pag tumatanong kami ng mga ganitong lineup, ano bang magandang... Hindi sasagutin niya. Sasagutin niya. And, tapos, may mga times din, namimiss ko rin yung parang... Meron kasi kami scheduling of TV. Panonood kami ng TV. Yes, may schedule pala ng TV, kami. Yeah. So, very umaga, before kami pupunta ng school, radyo talaga. Yes. Radyo. So, pag syempre, classes, so wala kami buong araw. So, pag every weekend, hanggang 9, lang yan siya, news lang yan. Lang. So, pagpatak ng 9, kami na, hanggang before tanghali. Pag tanghali, sa kanya na naman. Kasi news na naman. News din, hanggang 3. Then, asa naman kami, pwede ba kami manood? Sige na, manood na kayo. Then, 6:30, eksakto pag ng TV Patrol. Kanya. Oo, kanya na. Then, 8 kami na, onwards. Yung mga ganon. This is what is grief all about You do not just, sa kwento ni Ces, no? You do not just grieve about the loss of a person, but you grieve the memory as well. Yes, yung mga pinagdaanan ninyo Basically, because of the relationship na sobrang close, it was full of memories. You do not just grieve yung pagkamatay ng isang tao, but you grieve the memories, the happy memories, even the saddest memories. You become aware and you establish na mareremember mo siya. Na bigla mo siya maaalala out of nowhere. No, basically kasi the loss of a parent, no, often changes a person's view of life. It can create an emotional pain and then uncertainties and then of course yung unexpected responsibilities, yung siya na pala tinatanong sa PhilHealth sa mga na hindi niya alam But that's the cause or yun yung effect ng pagka-loss ng isang parent. No, when you grieve, you do not just grieve for the person, but you grieve for the past and what you're going to do pag nawala na. And the grief is not something to be easily accepted. Diba? Ang hirap. It took a lot of courage. Yes. Na alam mo yung wala na yung tao or wala na yung tao sa hapagkainan na yun. Yes. The loss of a father is something na mahirap. Yeah. And based dun sa kinuwento ni Ces, it's hard. It's really hard. Especially for a 15-year-old. Yes. Na, alam mo yun, ang bata-bata pa. Mm-mm. And hindi naman sa walang muwang, but hindi pa ganun ka-mature yung pag-iisip. And it's a heartbreaking thing to hear. Imagine, di ba, being the first person. Kailan ang kapatid mo, di ba? Yung naka-witness nun. Nung first nakaalam na wala na si father. Imagine being the very first person to know that your father is gone. And then, ang pinakamasakit kasi na part for me is to witness the revival. Hindi ko siya of course, I don't know the feeling. I can only imagine. I'm trying to put myself into your place, no, looking at that. Ang sakit nun, to see your father being revived. And sabi mo, di ba, sudden, out of a sudden, na parang healthy pa siya nung mga previous days. And na parang okay pa siya, and then ready siya for hearing, nagpe-prepare, and then out of a sudden, babagsak. And then you spent time in the hospital, and then of course, a 15-year-old, ang daming tao ang dami nitong yung mga pasyente na 5 months na, 6 months na, and then kayo 2 days, and then mauna kayong aalis.
so painful. Napakasakit nun na you're there. And then, of course, you have to take care of your sister. Yung kasama mo, na may hope pa siya, but at the same time, ikaw, natatanggap mo na konti-konti. But of course, it took a long time. It took you months talaga para matanggap. No? Says, what a wonderful golden journey. Grabe yung talagang kinwento ni Ces sa atin yung storya niya, no, about her golden journey. At na-witness nga natin kung gaano kahirap mamatay ang isang father, especially when you're very close. And of course, we'll continue to dig deep. No? Makikita pa natin yung deeper sense ng story ni Ces after this short infomercial. So, magkakonting retouch lang kami and we'll see you right back for our Heart of Gold para malaman ninyo na kahit masakit yung pinagdaanan ni Ces, meron pa rin tong kasamang kasiyahan at pag-asa. So, we'll be right back after this short infomercial. In the heart of serenity where nature meets nurture, lies a sacred refuge, a place of renewal, reflection, and transformation. Welcome to the Youth and Family Center, a haven designed to bring out the best of the joys and hopes in every youth, family, and lay animator. Here, we believe in the power of pastoral counseling, spiritual companionship, holistic formation, and human development programs. Every step you take within these grounds is an invitation to grow, to heal, and to discover your purpose in the light of faith and community. Mission is simple yet profound: to accompany you in your journey of faith and self-discovery, ensuring that no one walks alone. Through our programs, we foster resilience, strengthen relationship, and deepen spiritual and emotional well-being. The Youth and Family Center is more than just a retreat space. It is a pastoral learning and development refuge, a home for the young and the young at heart, for families seeking reconnection, and for lay leaders devoted to guiding others in faith. Come as you are and leave transformed. Here, you are seen, heard, and embraced. Together, we nurture the spirit, strengthen the heart, and uplift the soul. It's 7:54 in the evening of Tuesday here at Youth Talks, where we go for gold. And we're back! Hindi namin kayo pabibitinin sa story ni Ces, no? And kanina, napag-usapan natin yung story ni Ces, na kung saan nagkaroon siya ng grief sa kanyang father. Pero Ces, paano naka-apekto yung pagkawala ni Papa? Ano bang tawag mo sa papa mo? Or dad mo? Daddy, okay. Paano... Or daddy or D. Same. D. Same Yeah. kami. Yan. Paano naka-apekto yung pagkawala ni daddy mo sa kung paano ka mag-deal or paano ka magkaroon, how to make decisions and with your relationships ba? Of course, yung week talaga ng pagkamatay ng father ko, actually, lumtuvi siya sa NDC. Yung parang, oo, high school days. lumtuvi, yung parang... Intrams. Intrams siya. So, na-miss namin yung week na yun. Yung week talaga na yun, na-miss namin siya. So, nung sa relationship na yun, in the beginning, very supportive naman yung friends ko. Actually, dumating sila nung burol ng father ko.
So, naging supportive naman sila. And then, syempre, dumating yung times na nalibing na, then ganun. Nandun pa naman din sila. Pero there were times na doon talaga ako nagkaroon ng parang cope up na parang nalaman ko kasi, na parang na-realize ko na bigla kasi pagkawala ng father ko. And then may times na naisip ko na baka kasalanan ko kasi hindi ko naramdaman. Sinisi mo pa yung sarili Yeah, mo. medyo sinisi ko yung sarili ko kasi ba't hindi ko na observe, ba't hindi ko na na foresee na gano'n na pala yung nangyari sa kanya, ba't hindi ko alam na gano'n yung nangyari. So nagkaroon ako ng parang thinking na ayoko na may ma-miss out sa buhay ng kahit na sino. Dapat alam ko, parang na-observe ko. Kasi ayoko na bigla na lang na may mangyari na, ganito pala. So, ba't hindi ko napansin? Ayoko magkaroon ulit ng moment na gano'n. So, yun na nga, yung pagkamatay ng father ko, na-apektan kami financially. Kasi siya yung sole provider sa amin. So, ayaw niya kasi magtrabaho yung mother ko. Then, talagang siyang nag-provide talaga lahat. So, dahan-dahan kami nagkaroon ng financial struggle. So, there are times na parang kinausap kami ng mother ko na parang di na daw niya kaya i-maintain yung parang ibang part ng life namin na nakagis na namin. Kasi nga, siya na lang daw ang nagpo-provide sa amin. So, medyo, isa yun sa mga talaga parang huge blow sa amin that time na parang, oh my God, yung dating buhay ko, then hindi ko na kayang balikan. So, yung isipin ng ibang tao, ay, madali lang naman yan. Kasi parang buhay ka pa naman. Pero hindi. Kasi, iba kasi yung nakasanayan mo. Of course. And then, yung parang siyang isda na galing sa tubig, nagilagay mo sa lupa. Yung gano'n. Hindi ka pa naka-adjust. So, parang pag pinaintindihan mo sa kanila na biglaan. So, parang kinuha lang kami, nilagay kami doon. So, ganun yung namin. So, may mga times na hindi na ako nakakapunta doon sa ibang gatherings, and then naiintindihan naman ng friends ko yun. Pero, talagang ayaw ko talaga makamiss out. So, gagawa ko ng paraan na hindi ako makamiss out. Then, doon na, dumating din sa point na talagang kinausap na kami na kailangan na namin maging working student. And I was working student. So, naging working student po ako sa NDC. Then, nandun pa rin yung parang, alam mo na, yung young, and then, yung parang ayaw mo mag-miss out. So, may mga times na, yung mga events sa NDC, nandoon ako. Then, hindi na ako nakakapasok ng maayos sa duty ko. Although, maganda naman yung work ko, wala naman yung problema yung mga naging boss ko that time. Pero, nandun pa rin kasi yung kakambal talaga ng pagiging working student, yung pagiging estudyante, at pagiging teenager. So, I can say na hindi pa ako mature that time. So, talagang inisip ko na, ang dami ko na miss out, ganun. So, yung responsibility bumagsak talaga sa akin. So, talagang ganun din. Ganun yung mga kapatid ko. And yung sister ko, since 1 year lang naman ang agwat namin dalawa, naging working student din siya. Siya actually ang pinaka-first kasi siya yung unang na-offer. Then, nung pagka-grade 10 ko, dalawa na kami. Then, at the middle ng naging working student namin, medyo nandun na talaga kami nahirapan. Kasi, doon na namin naranasan yung nilinis kami ng CR. Oo. Yung nilalakaran namin sa school is nililinisan namin. So, pag after klase, yung ibang classmate namin, or ibang friend, uwian na sila. Alisa na, gala na. Oo, gala na sila, or uuwi na sila and sa study. Kami hindi. Stay pa kami hanggang 8:30. So, dun naman namin yung financial struggle nung mga times na kailangan mo maglakad uwi. Kailangan namin maglakad pa uwi kasi wala nang pamasahe. Wala nang pamasahe. So, lalakad kami pa uwi, or minsan pag sobrang gipit na yung pera, talagang lalakad kami, or ipapambili namin ng pagkain, then maglakad na lang tayo. So meron pa yung naalala ko nung basang-basa kami ng kapatid ko sa ulan. Basang-basa kami, and then ang ginagawa na namin, shield na lang namin sa uniform yung mga libro. Kasi wala rin kami pambabasahe that time. Then baha, then sinulong talaga namin yun. So, iyak yung kapatid ko kasi nga basa na daw yung uniform niya, basa na daw yung libro, ganun. So, doon talaga parang bumagsak talaga. So, that time, I was frustrated.
Tapos sabi ko, bakit ganito yung nangyari? Ganon. You had to step up at an early age eh. Kasi 'di ba, yun nga, yung nakasanayan na buhay eh. Yeah. Yung parang kay Jaime last week eh. Yes. Yung nakasanayan na buhay, but this time kasi no, pagkawala ni father is something that will really influence you eh. And then yung we grieve in so many ways kasi. We can grieve while being, you know, too down kasi may mga tao talaga na matagal i-process yung grief. May mga tao na it will take time kasi talaga. But what we're hearing from Ses kasi is, yeah, she was grieving. But at the same time, she knew na kailangan niyang gawin ang mga ito for their family. Kasi sabi mo nga, di ba? The tables have turned eh. Nagbago yung sitwasyon eh. From them na may sole provider si father, now, kayo nag-aaral and then working at the same time. And then, you have to do this, you have to do that, no? So, this kinds of things kasi, this is part of grieving. This is the part of the grieving when grief really influences your emotions and your behavior. But with time, while you're grieving, people can develop maturity, acceptance, and a deeper appreciation for life. Na, yun nga, nag-grieve si Ses, pero at the same time, she was doing something for her family. Na kailangan kong bumangon. Ngayon, kailangan kong mag-aral, kailangan kong magtrabaho, na before, makakalaag ako, makakaalis ako. Pero ngayon, kailangan ko pa mag-stay, kailangan ko pa gawin to, kailangan ko pa samahan yung kapatid ko sa mga ganitong bagay. And it's not easy na maybe binibit-bit kang ganong na, yun, sakit from the pain. Tas physical and emotional. It's a both physical and emotional Yes. pain yung binibit-bit mo that time. But during that time, sino ba yung mga taong nilalapitan mo? Naging sandigan mo during that time? Especially nung struggle nyo financially, tas wala pa yung father nyo na sole provider. Of course, yung kapatid ko, si Alexa, and then yung kapatid ko na si Ken. So, sila talaga yung mga, talagang naging sandigan ko talaga. And other than that, yung friend ko, na hindi ko na rin siya friend ngayon. Yeah, meron kaming fallout. So, siya talaga yung, naging sandigan ko that time. And yun na nga, di tayo mag-dwell doon. So, isa yun siya sa mga tao na naging sandigan ko that time. And then, lumaki yung circle ko, and then, na-meet ko yung mga, high school friends ko na, which is, I treasure them the most. Sila Barbie, sila Ella, sila Leha, sila Aaron, That's good. sila Alexa. So, sila talaga yung, naging cornerstone ko that time. So, naintindihan nila yung struggles ko, or may mga times na hindi ako makapunta, or may mga times na, pag hindi ako, sila lang yung may drinks, libre nila ako. Yeah. Yung ganon. So, may mga times na kulang ako sa pamasahe, Yes. and sila yung bibigay. Sabi ko, bayaran ko lang, mga ganon na moment. Pero, that time, although they were very giving, they're very understanding, may mga times sila parang nahiya ako kasi, sila yung bumabayad. Yes. Yan. And then, kasi, nung working ako din, nag-stop ako din in the middle. Parang 6 months lang ako as working. Kasi talagang naging very physically demanding yung work. And then, ang unang nakaramdam yung sister ko. Kasi nagkaroon siya ng sakit ng, parang naka-absent siya for 1 week. And then, hindi namin siya masugod sa hospital kasi nga, wala kaming pang-hospital. Yeah, wala kayong hospital. So, parang, doon ko na, doon siya parang, yung parang binigyan na lang siya ng gamot. Then, doon kami nag-settle sa gamot na yun na parang, mag-settle siya. Tapos, bala kaming working, so, hinanap siya. So, saan yung kapatid mo? Ganun, sabi ko, nasa bahay po may sakit. Tapos, umabot na, sabi niya dati, 3 days na daw. Tapos, sabi ko, ba't di niya pa daw isugod sa hospital? Then, hindi ko masabi na hindi namin siya kaya isugod sa hospital kasi nga, wala kaming pera. So, sabi ko lang, wala pa pong time, ganito, ganyan. So, kailan daw babalik yung kapatid ko since ilang days na daw siya nag-absent. Then, nung nakita ng mother ko na very physically demanding yung pagiging working student that time, she made a bold decision na she made a stop. Basta sabi ko, kaya mo ba? Sabi ng mother ko, as a parent daw, siya na yung ngayon. Hayaan na lang daw namin siya na problema kung paano niya kami paaralin. And then, doon talaga yung pagdating nung pandemic, doon kami talaga nagkaroon ng huge blow din. Is another yun siya, another moment yun na parang
nahirapan kami kasi syempre, that time is mag-moving up ako Yes. from grade 10 to senior high school. Nagpo-practice kami then biglang lockdown. Lockdown. Ganun. Pero sis, at some point, during these experiences, kasi di ba usually, tayo mga Filipino kasi, when somebody dies, we even talk to them eh. Yung kahit hindi physically nandyan, but we talk to them. During these experiences of yours, ng struggle mula nung nawala yung father mo, were there moments na kakausapin mo lang yung father mo out of nowhere? Like, mag-isa ka lang, then mag-rant ka lang sa kanya. Yes, may mga times na parang, treat ko siya as, parang moment, may me Sige na, moment. ibalik mo daw kami sa mga moments na yon. Yung parang may mga times na, na anong sagot dito? Ano bang dapat gawin dito? Yes. Sabi ko, Daddy, ano bang gawin dito? Tapos minsan ko, tangi. Sabi ko, wala na pala akong tatay. Sabi ko parang, yung gano'n na moment na parang, magtitingin na lang ako doon sa upuan niya sa sala. So, yung upuan niya parang malahaba dito, then doon Yes. sa dulo. Then magtingin ako sa kanya, sabi ko, Pero wala na siya wala na doon. siya. Kasi isa sa mga bandings namin is yung nanonood kami ng mga documentaries. Yeah. So, nanonood ako that time, and then merong complicated thing that time na hindi ko na matandaan. Yeah. Pero gusto ko yung tanong sa kanya. Then gumingan ako, wala pala akong tatay. Yung ganung moment. Yung bakanting upuan. Yung bakante ko, wala na pala yung, wala pala yung tatay ko. Parang na lang siya. So, ang ginagawa ko na lang that time is, sinesearch ko na lang siya. Pero siya so parang, yun, another, na yun siya, vacant, another gap na naman yun Yeah. sa That life. time, you wished ba na nandun siya sa tabi mo? Yes. Kasi, sa Google, mabigay naman yung, bigay mo yung word, then mabigay yung description. Yes. Pero, you cannot directly ask the opinion Yes. sa Google kasi wala pa namang AI that time eh. So walang chat GPT na parang ganito ganyan ano bang feeling na 'di ba? So that time maganda pa rin yung may present na opinions Yes. and mababaka pa niya pa ng mga facts ganun. So parang okay ganun. Wala na pala akong tatanungan. So napansin ko rin sa mga kapatid ko na parang yung bigla na lang kumakain kami. Then, sabi niya, alam mo, magustuhan to ni Daddy ba? Yung mga moments na ganyan talaga eh. Gustuhan to ni Daddy. Tapos minsan, nung dumating yung pandemic, tapos bigla na lang na-blind. Parang bigla na lang nag-splurt out sa kapatid ko na parang, ano kaya ang ginagawa ni Daddy ngayon? Yung pandemic ngayon, baka nahirapan din siya kasi, medyo old din Daddy. Yes. So, baka mahirapan siya or wala na siguro siyang client that time sa mga ganun. So baka mahirapan din tayo. Yung mga ganung moments. So nai-imagine namin siya. Then maalala ko rin yung nag-open kami ng mga gamit ng father ko. Naging journalist kasi ang father ko. So nag-write siya ng mga article sa dyaryo dati. Then nakita namin yun. Nakalagay siya sa isang drawer. Then, inaayos ng mother ko yung table na yun sa office niya. Parang, alam mo na, parang it's a sign of, coping with the grave siguro na parang iligpit niya na kasi ayaw nang makita. Kasi, parang pandemic ata namin niligpit yun. So, parang medyo tumagal din. Parang 2 years. 2 years, ganun. So, 2 years na yun, may mga gamit kami na hindi na-move. May mga punda, may mga kami kumot na hinilabhan, mga damit. Tapos that time, tinatanong ko pang mother ko, sabi ko, May, bakit di mo nilalabhan? Madumi na. Tapos sabi niya, hayaan mo lang. Tapos nung na-realize ko na parang that's her way of grieving. Grieving na parang nandyan pa rin yung tatay ko. Yes. Amoy. Oo, yung amoy. So, pinangahawakan pa siya. Oo, pinangahawakan pa. So, for years, starting nung hindi namin ginalaw yung office niya. Walang na-move na ni isa. So, na-move siya nung pandemic kasi kailangan na namin mag-create ng another space for tables kasi nandun na kami kasi online class na. Yeah. So, kailangan na namin siya ayusin that time kasi nag-online class yung kapatid ko. 3 kami nag-online class. So, doon na namin ginalaw. So, doon na namin na-discover yung may mga gamit na ganito. So, niligpit namin siya. And then, magtaka na lang kami, may ganito palang gamit si ganito ganyan. So, nag-enjoy kami doon. Yeah. And, parang first time siya ulit. So, nakikita naman namin yun. So, parang, okay na, open na namin ulit. So, parang, doon na namin medyo, nagkaroon kami ng mga moments that time na parang, pag nandito si ganito, itong palabas na to, magustuhan to ni Daddy, yung mga ganung moments. So, yeah, maganda lang siya i-remember.
ito yung, kasi healing kasi, this is what we're calling healing eh. And yun nga, di ba, you grieve in another way, yung mother mo nag-grieve in another way. And of course, your sisters, your brothers would grieve in another way eh. But the important thing is when you heal, healing often becomes possible because of supportive relationships. Nakwento mo kanina, you have your friends, but not just that, andun pa rin kayo buong family, reminiscing yung times with your father. Kasi sometimes, simply knowing that someone is present can bring hope. And not just physical presence, but the mere presence na alam mong andyan pa rin yung father mo. Yung kakausapin mo lang siya kahit ito yun di ba? The teaser was about bakanteng upuan na iniwan ni tatay. Paano kung alaala na lang? And nabigyan tayo ng concrete example ni Ces na paglingon niya, ay wala na pala si daddy. Yeah. Mag-isa na lang pala ako nagsasalita dito. That's the presence of hope eh. Na kahit wala nang sasagot sa'yo, wala nang magre-reply sa'yo, but we have to understand that this is a way of grieving. We go back to the memories that we have with our loved ones kahit na wala na sila. Yeah, and tulad ganun sinabi dun sa teaser, meron tayong concrete example, and it's not the person that was lost. Yes. It's also part of our life was lost. Yes. But it doesn't mean na wala sila. Is mawawala na yung presence nila. Yes. Wala na yung kanilang presensya. And nandun pa din yun through the memories. Yes. Diba? Parang, sabi nga ni Ces, on random talks nila sa bahay, nung nagliligpit sila, diba? Magugustuhan kaya ito ni Daddy. Yeah. They reminisce his memories together with the family. Pero, Ces, how did that help you? Yung, di ba natanong ko kanina, you were talking with your father kahit wala siya. Personally, how did that help you accept and move on na wala na talaga si Daddy? Yung parang example na parang yung bakanteng upuan, parang nung may mga moments na ganun, is doon ko na realize na parang, okay, wala na siya. So, medyo dahan-dahan ko siyang natanggap na parang masasanay na dapat ako na there are times na in life or permanently na may mga problema ako or may mga moments ako in life na hindi ko na pwedeng hingin yung opinion niya with a lot of things kasi nga wala na siya. So, nagdulot din sa akin ng parang at first it's pain. Yeah. Pero dahan-dahan, yung parang time heals talaga. Totoo yun. Yung parang dahan-dahan na siya. So, dahan-dahan ko na siyang tinanggap na, okay, wala na siya. Pero, the fact na, hindi ko siya nakakalimutan, that actually heals something in me na, although wala na siya, yung the fact na hindi ko makalimutan or kino-consider ko pa rin yung iniisip ko na okay kaya ito sa tatay ko. Yung parang gano'n na moment. Yes. Yeah. Yun pa rin yung pinaka-importante. Yeah. Kasi yung although bakante upuan, wala na yung mga gamit na doon. Yung memory kasi, yun talaga yung pinangahawakan eh. So, napaka-importante nun. So, hanggat hindi mo sila makalimutan, doon pa rin. So, alive pa rin sila sa puso mo at saka sa buhay mo, although they were not physically present. Kaya nung isa talaga sa nag-ano sa akin ng movie is yung Coco. Kasi di ba yung parang yung Coco na parang wag mo daw silang kalimutan kasi pag kinalimutan mo sila, lalaho din sila. And I actually agree with that kasi and nung parang sabi ko, what if kinalimutan ko yung tatay ko, baka wala na rin siya sa buhay ko. And sabi ko, kailangan ma-remember ko talaga ang father ko. And isa sa mga painful din yung parang hindi ko na maalala yung anong boses niya. Hindi ko na, So, meron ako naalala na parang may phone ako dati. Kasi siya parang meron siyang segment sa Brigada that time. Or nung buhay pa siya, na parang, nabibigay siya ng mga comments about the current issues, mga political issues. So, yung phone ko ang gamit for recording. So, nung before siya namatay, meron ng set of recordings for 1 week. So, nandun yun sa phone ko. And, pag may times na gusto ko lang marinig yung boses niya, piniplay ko lang yung recording. Yeah. Napaka-cute naman ng healing process process na ito. Then, na siya,
parang nasira na yung phone, hindi na siya ma-recover ulit. So, wala na akong backup na, wala na akong backup file ng, na yun, nung voice na yun. Yung week na yun talaga. So, na siya sa radyo, tapos, parang, binigyan siya ng moment na time na parang kahit daw, wala na yung father ko, but may recordings pa siya that time. So, that was the last recording sa brigada, nung, na yun. So, nung narinig yun narinig ng mga kapatid ko, there were times na ino-open na lang yung phone ko. So, parang, parinig na yung boses niya. Pakinggan lang. Pakinggan nila. Tapos, nung nalaman nila, yun na nga, ino-open nila. Then, bigla na lang kasi na hindi na nag-work yung phone ko. So, medyo matagal na rin kasi. And, senior high school ko siya pinalitan. Kasi, talagang unreviewable na yung phone ko. And then, may mga times kasi sinasabi ng mother ko na gusto mo na mapalitan yung phone mo? Yes. Or, mag-uutang ako. Sabi niya, mag-uutang. Pero sabi ko, ayoko. Ayaw mo. Because Kasi ayokong masira yung isang bagay isa sa bagay na naiwan sa akin. Yung phone ko na yun, grade 8 ako noon, nung binigay sa akin. So, nung naabot siya the fact na umabot siya ng senior high school, is talagang inalagaan ko siya, talagang pinilit ko na mag-work. Pinilit ko na kahit na wala ng space sa phone, i-erase ko yung iba, ibalik ko lang. Basta maggana pa rin siya at marinig ko pa rin yung Then, bigla na lang namatay yung phone. Parang nawala na yung nung energy ng phone na yun. Biglang blackout. That time, talaga gumamit ako ng ibang phone map ko. Tinatry ko paayusin, paayos mo kasi yung recording, hindi ko na ma-recover. Yes. Hindi na talaga nakaya. And na siya, unfortunately, wala na kaming backup sa sa recording na yun. So, yun na, parang dahan-dahan na rin siya nawalan. Hindi ko na maalala yung boses. Yeah, masakit yun. That's painful talaga. You don't remember the voice anymore. Wala na yung recordings. Tama. Wala na. When was the last time you've listened to the recordings? Kung maalala mo. Before nag-blackout yung phone ko. What years na ba ang nakalipas? Nung nung 2022 or So 4 years ago. 2022 or 2021, mga ganong year. Basta biglang blackout na lang yung phone ko. Napansin nga ng mga friends ko that time, bakit bago na yung phone mo? Di ko lang sinabi sa kanila, sabi ko, pinalitan ko na yung phone ko kasi luma na. Pero that time kasi wala na akong choice kundi palitan yung phone kasi nga luma na talaga siya. And then medyo kumikrot that time kasi nandun yung recording and wala akong backup. Hindi ko pa naman alam paano maggamit ng mga drive na yun. Ang dami ngayon eh. Ang dami yung mga drive eh. Oo. So hindi ko siya na-upload agad-agad. So biglaan din na parang, wala pala akong backup. Yung mga ganun. So doon ko rin na-realize na importante pala may mga memories na ganyan is i-upload mo talaga siya in a certain way na or i-print out mo, or yung mga pictures, or maghanap ka talaga ng memory or flash drive kung saan ma-save mo sila. Kasi may mga uncertain moments talaga na baka may biglang mangyari and you don't have anything as backup. Yung sabi mo kanina, di ba, mula nung nawala yung father mo, gusto mo na anticipate lahat, parang gusto mo na sulitin lahat, yung ayaw mo na ma-miss out yung mga bagay-bagay. And then that phone was very valuable talaga, no? Imagine that one last saving ng recording ng voice ng father mo, and then you held on to it for so long. Yeah. Kasi yun nga it will really take time for someone to accept the loss of a loved one. Kasi mahirap. Though not every one of us have experienced it yet, but listening to the story of how painful it is to lose a loved one and then to hold on to their memory, through some mga discussions ninyo before, through a cell phone na ayaw i-surrender kasi may voice recordings, it will really take time to accept this kind of things. But it doesn't mean that you're not moving forward, that you're not moving on. Kasi nga, di ba, sabi nga ni Ces kanina, healing takes time. And every one of us has a different pacing sa pag-heal. Everyone may take, it may take a year, it may take years, it may take weeks, months, kung ilan man yan. But you have to embrace your own pacing of healing.
You have to embrace your own timing. Kasi nga, hindi naman ganun kadali mag-move on talaga. Hindi, especially with losing someone important in your life, na kahit wala na siya, you want it to be there. Yes. You want it, nakasama pa din siya. Yeah. And, yung healing na yon hindi madali. Yeah. Hindi siya madali. But, kailangan mo siyang gawin at Yeah. harapin. And, di ba, we're talking about healing. Now, of course, in that healing process, sabi nga namin, di ba, for the season 2, no, it's more of an interfaith of understanding how people really, how their faith helps them in their struggles. Now, we're on the healing part of Cese. Says, we would like to know, what was your Allah experience with your struggle? How did you find Allah? How did you know na Allah is there with you in this struggle? Nung at first kasi, meron talaga akong yung parang questioning. Di ba hindi naman maganda mag-question? So, nung namatay yung father ko, there were times na, bakit ako? Bakit sa dami namin ng tao, ako yung nawalan? Yung mga bakit na bakit, eh. mga bakit na yan. So, bakit hinayaan mo ko mag-struggle, hinayaan mo kami maghirap, yung mga ganun. Then, kasi may mga times kasi sa buhay ko na na parang nung pandemic talaga wala kami nakain. So, isa yun sa mga talagang naging moment na parang Christian ko siya, na sabi ko, bakit ganito? Nagsastruggle yung nanay ko, nagsastruggle yung mga kapatid ko, na wala na kaming makain. Then, nung parang may times din na buong araw wala kaming pagkain. So, yeah. Dumating talaga yung time na yun. Tapos, nung gutom na gutom yung mga kapatid ko, then umuwi yung mother ko. Sabi niya, may pagkain. Madami. Tapos, saan galing to? Tapos, in those mysterious ways, that's the prime example na masabi ko na, he actually listens. He actually listens na parang, although, yung parang walang-wala ka na, yung parang sala-sala ng Pecha del Peligro palagi. Pecha del Peligro. So, yung pandemic na palaging ganun kasi may mga nawalan ng trabaho, ganyan. So, may mga times na ganun yung moment namin. Umuwi yung mother ko na may pagkain. And hindi naman siguro siya marami na parang sabi ko na katulad nung sa previous na life ko. Enough siya para pakainin kami. And enough yun siya para mabusog kami. And that's was one of the prime moments na nasabi ko na he actually listens. And he is there with me in a journey. Kasi there were times na in-ask ko yung opinions ng father ko. And unknowingly, nakikinig pala si Allah in those moments. And then, doon ko na-realize na He will always provide. When there are times in your life na it seems difficult, it seems hard, but when you have faith, when you believe and you have persons who can rely on, and you just move forward, and you put faith in the journey, doon mo ma-realize na He will still guide you, even in the hardest moments. Hanggang makamit mo na yung, makamit mo yung isa sa mga golden times sa buhay mo. So, isa yun sa mga golden times ko nung nakagraduate ako ng senior high school and I proceeded with college. Kasi, ang daming ko narinig na di na daw kaming kayang paaralan ng mother ko, hindi na daw kami makasurvive. Yung mga ganong moments na, masabi ko talaga na, oh my God, nakaya ko. Nakaya kahit pandemic. Nakaya ng mother ko. Kasi nandoon yung mga times na nandoon kami sa nilipatan naman ng bahay na walang internet. So maglalabas kami, doon kami mag-online class. Hanap ng Tapos mahirapan ka kasi walang table. Tapos magsusulat ka sa kamay, yung mga kamay or sa doon lang or hawak mo yung papel, mga ganun. So doon mo talaga na yung mga struggles na yun. Na-lead ako dun sa graduation. So sabi ko, nakaya ko pala. So, I'm here right now. Yung gano'n na moment. So, that time, talagang iyak na iyak yung mother ko, sabi niya, parang ikaw yung first na nakagraduate ng senior high school sa inyo. So, sabi niya, proud daw siya sa moment na yun. Kasi, sabi ko, dapat ma-proud ka rin ma-proud ka rin sa sarili mo, nagano ka sa kanya. Kasi,
hindi naman ako nandito kung walang suporta ninyo, suporta mo, and of course, yung suporta ni Allah along the way. Kasi, hindi naman possible yun kasi may mga times na worth giving up na Yes. talaga. Masabi ko nang, parang, what if pagtigil na lang ako? Pero hindi papayag eh. Parang, unknowingly, parang, hindi pwede. Yeah. Hindi pwede. Dapat pag-aral. Dapat magpatuloy pa din. Mga moments na sukong-suko ka na, pero somewhat, there's someone pushing you. There's someone, like, invisible Oo, figure. bibigay lagi ng way. Oo, na makapag-aral ka. Nagbibigay ng way na makapag-survive ka sa buhay na yan. So, yun yung masabi ko talaga na, yun yung dulot siguro ng faith ko kay Allah. And hindi lang ako yung naapektuhan doon, pati naapektuhan na rin yung iba sa pelikula in a good way. In a good way na nalilift up na rin yung mga kapatid ko. Then, lahat kami nakagraduate ng senior high school and ako nakagraduate ako ng college and inshallah makagraduate na rin yung mga kapatid ko. Good. So, makakaya yun in the guidance of our creator. Kumbaga, you lost your sole provider sa family. But Allah never left you. Yes. Kasi 'di ba, nakwento mo nga kanina, si father, si daddy niya ang sole provider. But nung nawala si father, you will have many questions talaga eh. Yung The bucket. yung mga bakits eh. Kasi bigla kasi nag-shift yung life eh. You had this life, enjoyable life, happy life with the family complete. All of a sudden mawawala si father. And of course, sometimes faith can be like that. You have so much faith in your God. But really, challenges, pag nakaharap tayo ng challenges, that's when our faith starts to question a lot of things. Eh. And there's nothing wrong with that. No, there's nothing wrong with that. At some point talaga, you will experience questioning your faith. Eh. And there's nothing wrong with that. That's part of us being human. But always remember, in the moments of doubts, in the moments of questioning, your God will never leave you. Your God is just waiting for you to have faith in Him, to trust Him, that whatever you're going through, He's going to be there for you. That your God, Allah, will be there for you. And hindi ka niya papabayaan. And we're seeing nga here from the story ni Ses, even from last week's episode, that the God, Allah, did not leave them behind. Hindi sila pinabayaan ni Allah. Hindi sila iniwan. Hindi sila hinayaang mag-isa. Kahit na nag-question na, Allah was still there to prove, to show them of their gratuitous love na, your God, I'm gonna be here for you. No. And yung faith is not built during the happy times. It is built on the hardest times. Yes. Gaano ka kalakas yung pananalig mo sa Diyos or kay Allah during those moments na walang-wala ka. Yun yung mga moments na need mong lumapit sa Kanya. Yung mga things na akala mo imposible mong malampasan, yun yung mga moments na need Kanya. Tulad nga nung sinabi ni Ses, no? Yung mga times na nahihirapan silang or wala man silang makakain, there were times or He will provide. Yeah. This episode is a proof that it's okay to have doubts. It's okay to question your God, but don't forget that He's always gonna be there for you, waiting for you to come back to Him. Hindi ka niya pinabayaan. And we've seen it from Ses. Sa storya pa lang ni Ses ang witness na hindi siya pinabayaan ni Allah. Nagkaroon ng doubts, nagkaroon ng questions, pero hindi siya iniwan and hindi siya pinabayaan. And because of that presence, Ses build up her faith once again. Now, look where she is right now. So narinig nating storya na dating nag-struggle nang nawala yung father. Now she's here sharing her story with each and every one of us to show how faith really works and to show that no matter the struggle, kahit ano pang struggle yan, kakayanin when we have that deep faith with our God. But remember, it's okay to doubt. There's nothing wrong with doubting. But remember that your God will always be waiting for you.
And of course, Ces, thank you very much for being with us. Thank Grabe, you po. kaganda ng story. Thank you for that wonderful story. Thank you for welcome sharing. po. Thank you for sharing your grief with us, and thank you for showing us that every story is unique and beautiful. Napaka maraming thank you talaga. Of course, thank you once again to our dear audiences and to our technical team, to our scholars, to our technical director, Narciso Aliaga, to our floor director and production assistant, Ramar Cabal, and to our content producer, Lyra Mel Rodriguez. And of course, thank you to the whole NDBC team, kay Father Rockmore, for always supporting us with our program. And we have hope that you have learned a lot of things. You can always share this video sa mga kakilala nyo na nawalan ng father or namatayan ng father. Share this episode with them para malaman nila na hindi sila nag-iisa sa storya nila. Once again, Ces, thank you. Thank you po. Jessie, Thank thank you. you very much. And of course, thank you. It's 8:28 in the evening of Tuesday with Chewy And Jesse here at You Talks, where we go for gold. And we'll see you in our next episode. Kabataan, young at heart.